Para sa isang individual, ang maging tampulan ng tukso ay bagay na hindi mo nanaising mangyari. Walang sino mang nasa matinong pag-iisip ang gugustuhing makaranas ng pangungutya at pagmamaliit. Subalit papaano kung wala kang pagpipilian at ipinanganak kang kakambal ang isang sumpa? Kagaya na lamang ng ating kwento sa araw na ito. Karanasan ito ni Andoy, taong 1972, lugar ng Quezon. Isang mapagpalang araw sa lahat ng ating tagapakinig. Maraming salamat sa pagpapaunlak na maibahagi itong kakaiba kong kwento. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Andoy. Pangatlo ko sa magkakapatid at nag-iisang lalaki. Bunso ika nga. Pero hindi po kagaya ng mga kapatid ko na lumaking normal at masaya kasama ang mga kababata nila. Ako naman po ay merong malungkot na karanasan. Hindi po kasi ako mahilig sa paglabas-labas ng bahay. Kung bakit po? Ito ay dahil sa hindi po normal ang mukha ko. Pinanganak ako na may balat ng tila hugis krus sa kaliwang mata. Kaya naman sa tuwing lalabas ako, palagi akong pinagtatawanan ng mga bata. At kung minsan pa ay binabato. Ayon sa ilan, isinumpa nga daw po ko. Malas daw ako at bunga ng kasalanan. Hindi ko po kasi totoong nanay si Nanay Perla. Nagkaroon ng karelasyon si tatay noong magtungo siya sa Bicol. Nabuntis niya. Pero nang ipinanganak ang bata, ay namatay itong babae. Ako po ang batang yon. Hinanap si tatay ng kamag-anak ng nabuntis niya, kapatid ng nanay ko, at iginiit na dahil siya ang nambuntis sa aking totoong nanay. Pananagutan niya ang alagaan at palakin ako. Pagkikwento ni Nanay Perla, noong una daw ay hindi niya ako matanggap. Ni hindi niya nga ako inaasikaso kapag nagugutom at umiiyak ako. May punto pa nga na dala-dala ko ni tatay sa trabaho dahil sa pinagbabantaan niya ito na ipamimigay ako kapag pinabayaan. Pero kalaunan, nang magkaroon umano ko ng sakit, ng sobrang taas ng lagnat ko, hindi ako natiis nitong ni Nanay Perla. Dahil sa tuliro na ang isip ni tatay, ay hindi na alam pa kung ano ang gagawin upang mapatigil ako sa pag-iyak. Doon ako unang beses na kinarga ng Nanay Perla. Ayon sa kwento nila, noong sanggol ako ay maliit lang itong balat ko sa kaliwang mata. Ni hindi nga raw halata. Pero habang tumatagal, sa paglaki ko ay lumaki din ito hanggang sa hindi na nga nila maiwasan ang pag-usapan ang tungkol sa akin. Na lahat daw ng kasalanan ni tatay ay sa akin napunta. Pero sa kabila nito, palagi naman akong pinapaalalahanan ni Nanay Perla na huwag kaawaan ang sarili ko dahil sa kabila ng kapintasan ko, mas matalino umano ko kumpara sa mga kaedaran ko. Andoy, anak, nakatulala ka na naman dyan. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Huwag na huwag kang manonood sa mga batang naglalaro sa labas. Mas lalo ka lang malulungkot. Alam mo ba na mas maigi pang nandito ka lang? Puro mikrobyo lang ang nasa labas. Kaya tingnan mo, ang papayat ng mga kababata mo at ang lalaki ng tiyan, di ba? Ito ang palaging sambit ni Nanay Perla kapag alam niyang malungkot ako at kinakaawaan ang sarili ko. Wika pa niya na sa tuwing nakikita niya akong nasasaktan, 5 beses itong mas masakit sa kanya. Pero sa tingin ko lang naman, sinasabi niya yon para makonsensya ako at wag nang malungkot pa.
Isang araw, dumating sa amin barangay ang mga magulang ni Nanay Perla. Sila Lolo Tambo at Lola Ludi. Isang manggagamot noong araw umano, si Lolo Tambo. Kaya nga lang ay tumigil na ito sa panggagamot noong namatay ang kapatid ni tatay dahil sa aswang na nakainkwentro niya. Imbis na gumanti si Lolo Tambo, pinagbantaan siya ni Lola Ludi na kung hindi siya titigil sa panggagamot ay iiwan siya nito kasama ang mga anak nila. Hindi maiwasang sisihin ni Lola Ludi ang propesyon ni Lolo Tambo kung bakit namatay ang bunso nila. Magiliw itong si Lolo Tambo sa akin. Paano? Wala silang apong lalaki bukod sa akin, na apong hilaw nga kung tawagin ng mga tiyuhin ko. Mga kapatid ni tatay na hindi magawang mapatawad itong ama ko dahil sa kasiraang ginawa niya sa kanilang pangalan. Abay, ang laki-laki mo na pala po. Noong araw kinakarga-karga ka pa lamang nitong Lola Ludi mo, pero tingnan mo naman ngayon. Ang laking bulas mo na. Oh, ang bilin. Wag na wag papatulan ng mga nangasar sa'yo. At wag na wag mong kakausapin ng mga taong may pulang mata, ha? Wika dito ni Lolo. Hindi naman po sa pagbubuhat ng sariling bangko. Pero ayon kay Lolo Tambo ay hindi sumpa ang nasa mata ko, kundi isang biyaya. Noong maliit kasi ako, akala ko normal lamang ang mga nilalang na nakikita ko na mapupula ang mga mata sa tuwing may kita ko ito sa gabi. Ngunit lumalabas pala na itong mga inaakala kong tao ay mga engkanto pala. Ang ilang pula ang mata at ang ilan naman purong puti lang. Palagi itong naroroon sa likod bahay at minsan naman sumisilip sa bintana sa kusina namin kapag gabi na. At madalas, nasa may labas ng pinto namin at nakatitig lamang sa akin. Palagi ko itong ikinikwento kaila Nanay Perla, pero inakala lang nila na naglalaro-laro lang ako. Hanggang sa nang mabisita sila ni Lolo Tambo, doon niya unang napansin ang kakaiba sa akin. Dahil sa biglang pumuputi daw ang kaliwang mata ko at ang pinaka hindi niya mapaniwalaan ay hindi nga ako nilalapitan ng mga lamok sa amin. Kaya naman agad niya akong tinawas. Ayon sa kanya, kinukursunada nga daw po ko ng engkanto. At nang tingnan niya ang mga paa ko, hindi lang halata pero hindi po sumasayad sa lupa. Napakanipis lang na agwat, kaya kahit ako, hindi ko napansin pero nang padaanan niya ng papel ang ilalim ng paa ko, saka naming nakita ang sinasabi niya. Lumulutang nga ako sa ere. 3 araw na nasa bahay namin itong si Lolo Tambo. Dahil sa 3 araw niya akong ginamot at gumawa ng mga pag-aalay sa napakaraming engkanto na kinaibigan ko nang hindi ko namamalayang engkanto pala sila. Mahirap po pala kapag nagawa mong makausap ang isang engkanto dahil hindi ka na nito titigilan hanggat hindi ka nadadala sa kanilang lugar. Paniniwala umano ng mga engkanto na ang mga taong nagagawa silang makita ay hindi nababagay sa mundo ng tao at mas bagay ito sa kanilang daigdig. Kaya naman noong araw, marahil maging ang mga kalulolohan ng ating mga tagapakinig ay may naikwento na tungkol sa mga kakilala o mga kalugar na bigla na lamang nawawala. Paniniwala ni Lolo Tambo na ito ang mga taong isinasama ng mga engkanto sa kanilang lugar. Mabuti na lamang at naagapan ako. Subalit hindi po doon nagtatapos ang mga bagay tungkol sa akin. Dahil bukod sa mga engkanto, nagagawa kong makita ang mga mangkukulam at ang pinakamalala
mga aswang na dumadaan sa labas ng bahay namin sa gabi. Mga nilalang na gumagamit ng sabulag upang makapambiktima ng tao nang hindi ito namamalayan. Apo, bakit hindi ka muna sumama sa amin bahay? Wala naman ang mga tiyo mo doon at doon sila magbabakasyon sa kabilang bahay. Malaking tulong sa amin kung may makakasama kami. Kahit isang linggo lang. Alam mo na, matatanda na kami. Hindi ko na kaya pang masyadong magkikikilos. Ano sa tingin mo, anak? Maaari bang doon muna magbakasyon itong bunso nyo? Pangungumbinsi naman ni Lolo kay tatay. Alam naman kasi ni Lolo na hinding-hindi ako pupunta sa bahay nila kung naroroon ang mga tiyo ko na nakikitira sa kanila. Dahil nga sa tiyak na pag-iinitan lamang ako. Pero dahil wala sila noong, mababasa ni tatay sa mukha ko ang pagnanais na mapayagan niya. Malawak kasi ang bahay nila Lolo at hindi ako mababagot kung doon ako magbabakasyon. Isa pa, magaling magluto ng mga kakanin si Lola Ludi at tiyak na kapag sumama ako ay magsasawa na naman ako nito sa biko at mga minatamis. Kaya nga lang po ay hindi agad nakasagot ang tatay at hindi niya alam kung papayag ba siya sa kadahilanang kailangan pa niyang antayin si nanay na dumating galing palengke upang ipagpaalam ako. Naunawaan naman ito ni Lolo Tambo. Alam niyang labis kung mag-alala si Nanay Perla kapag nawawalay ako sa kanila. Kaya naman kailangan niya ng mahabang pagpapaliwanagan upang mapayagan lang ako. Pero ako, gustong gusto ko nang dahil sa kapag naroroon ako ay walang humpay ang mga paghahanap namin ng mga mutya ni Lolo Tambo. Itinuturo niya sa akin ang mga bagay na dapat kong gawin. Oras na muling magpakita sa akin ang mga kaibigan kong engkanto at maging kung papaano ako makakakuha ng isang mutya. Isa na siguro sa pinaka-aasam-asam kong makuha ay ang mutya ng buto ng langka. Malakas umano ito kontra aswang at nagpapalakas ng katawan ng may tanga nito. Pero isa ito sa pinakamahirap na makuha. Bukod sa hindi mo naman makikita ang buto ng langka kung hindi mo ito bubuksan. Nag-iisa lamang daw ito sa buong buhay ng isang puno ng langka. Kumbaga ay tiyempuhan lang at sangkatutak daw na swerte ang kailangan ng isang mag-aanting bago makakuha ng mutyang ito. Iilan lang ang may tangan ng ganitong uri ng mutya. Isa pang paborito naming hanapin ay ang mutya ng kawayan. Pagkikwento ni Lolo ay may isang uri ng kawayan ang namumulaklak at mula dito sa pagsapit ng kabilugan ng buwan sa eksaktong 3:00 ng hapon. Nagdurugo daw ang bulaklak ng pinakamagulang na puno ng kawayan. Hindi po literal na dugo bagkos, tila katas o tubig na nagmumula sa bulaklak nito. At kapag nasalo mo, gamit ang isang itim na tela na merong orasyon, mabubuo ang patak ng katas ng kawayan at magmimistulan itong malakristal. Ito ang mutya ng babaeng kawayan at mabisa itong pantaboy ng aswang at engkanto. Mainam na pagtago sa may tangan kontra sa mga kapahamakan at pangkukulam. Ito po ang ilang taon na naming hinahanap ni Lolo Tambo sa tuwing magbabakasyon ako sa kanila. Pero sa kasamaang palad ay hindi pa kami siniswerte. Nako tay, alam ko na naman ang gagawin nyo kapag napunta yan sa bahay nyo.
Si Andoy, ikaw anak, kapag pinayagan ka ng nanay mo na sumama sa lolo tambo mo, huwag kang masyadong gumagala sa kakawian. Alam ko namang sabi ka sa paglalaro sa labas pero maraming tulisan ang naninirahan sa kagubatan, malapit sa baryo ng lolo mo. Ayoko namang malaman na isang araw kasapi ka na nila. Nauunawaan mo ba? Pagbibili ni tatay sa akin, alam niyang yun talaga ang pakay ko. Pero hindi niya naman ako pinagbabawalan dito. Isa pa, saksi sila sa mga kababalaghang nangyayari sa akin. Kaya naman, maaano ba namang magkaroon ako ng pangontra, di ba? Kaya nga lang, mas madali pang mag-abang ng bulalakaw sa kalangitan kesa sa makapanghanap nito. Pagdating naman ni Nanay Perla, ipinagpaalam nga ako nitong si tatay at lolo Tambo. Wala nang nagawa pa si Nanay Perla kasi pati ako nakiusap na din at nangako na lang na hindi ako hihiwalay kay lolo at hindi ako pupunta sa kakawian ng mag-isa. Pero sabi nga nila, maraming pangako ang ginawa upang masira. Dahil sa nang makarating kami sa bahay nila Lolo Tambo, itong kakawian kagad ang tinungo ko. Doon sa paborito kong puno ng santol, malapit sa kawayanan. Naroroon pa din naman kasi yun nung ginawa yung bahay. Sa taas ng puno na nagdaang taon. Naroroon lang ito at tanaw ko ang bahay nila Lolo Tambo. Kaya nga lang, habang pinagmamasdan ko itong bahay nila Lolo, nang makakyat ako sa puno ng santol, nagtataka ako. Kasi merong isang matandang babae ang pabalik-balik sa may labas ng bahay nila Lolo. Nakabelong itim at tila ba balisa at gustong makausap ang nasa loob ng bahay. Bahagya ko pang nakita ang mukha nito at may nunal nga ito sa may noo. Kaya naman dalian akong bumaba para sabihan si Lolo na may tao sa labas. May tarangkahan naman sa likod bahay kaya doon ako dumaan. Diretso sa kusina kung saan naroroon sila Lolo at Lola Ludi. Nagbabalat ito ng kamote at saging na saba para sa gagawing ginatan. Lolo, hindi niyo po ba napansin yung ate dyan sa labas ng bahay? Kanina pa kasi nagpabalik-balik. Nakaitim na belo at saka may nunal pa sa noo niya. Sa mga sinambit ko ay agad namang lumabas si Lolo Tambo. Tila ba nakikilala niya ang tinutukoy kong ale. Kaya nga lang nang lumabas siya ay wala ng tao doon. Pero sigurado ko na bago pa ako pumasok sa bakuran, nakita ko pa itong nagpapalakad-lakad. Natanong naman ako ni Lolo Tambo. Dinulutan naman ako nito ng tubig at marahang hinimas-himas ang likod. Magkasabay naming tinanong ni Lola itong si Lolo Tambo kung bakit at anong nangyari sa kanya at nagulat kami sa mga sinabi nito. Isa lamang daw kasi ang kilala niyang ganoon ang itsura. Ang kanyang nag-iisang kapatid na babae na nasa Maynila. At imposibleng umuwi daw ito sa lugar nila dahil sa magkaaway sila at simula nang magtanan ito, maraming taon na ang nakalipas ay hindi na sila nakapag-usap pa. Parang ako naman po ay nagkaroon ng ideya na sa ibig sabihin ni Lolo at ilang araw na nga lang po ang lumipas ay natanggap ni Lolo ang isa sa pinakamalungkot na balita. Pumanaw na umano itong kapatid niya. Wala ito sa Maynila, bagkus ay umuwi na pala sa probinsya at nasa kabilang bayan lamang, sa lugar ng napangasawa nito. Di umano, bago ito bigla ang namatay. Nakaalitan nito ang kapatid ng asawa ukol sa usapin ng isang puno ng kamagong na ipinapaputol ng kapatid ng asawa nitong tawagin natin sa pangalang Lola Sonia.
Kapatid ito ni Lolo Tambo. Pag-aari nila Lola Sonia ang lupain kung saan nakatayo ang matandang puno ng kamagong. Subalit dahil sa nasa dulo ito ng lupain, hindi nila agad nalaman ang ginawa ng kanyang hipag. Nalaman lamang nila ito nang magpunta ang kapitana sa kanilang bahay upang kausapin sa pagpapaputol sa isang matandang puno na kailangan hingan ng permiso sa kinauukulan. Pero walang kaalam-alam umano sila Lola Sonia at ang asawa nito. Wala umano silang pinapayagang magputol ng anumang puno sa kanilang lupain. Kaya naman dalian nilang tinungo itong mga kalalakihang hinarang ng kapitana ng barangay upang magtanong kung sino ang nagbigay sa kanila ng permiso upang putulin yung puno na ikinarga na nga ng sasakyan. Nakipagtulungan naman ang mga kalalakihan at sinabing bayad na nila ang puno at may permiso na umano sila para putulin iyon. Inamin nila kung sino ang nagbenta sa kanila ng puno. Kaya naman hindi nakapagpigil si Lola Sonia at sinugod umano ang kanyang hipag. Nagkasagutan at nagkabantaan pa. Sa huli ay pinag-ayos sila ng kapitana. Ngunit kinuha nila Lola ang kabayaran sa puno mula dito sa hipag niyang tawagin nating si Asunsyon. Labis naman ang paghihinagpis ni Lolo Tambo dahil sa hindi niya naabutan ang burol ng kapatid niya at namatay ito nang hindi sila nagkakapatawaran. Kaya nga naisip ko na maaring kaluluwa ni Lola Sonia ang nakita ko at sa mukha nito na tila balisa ito. Mukhang ibig nitong magpaalam kay Lolo Tambo sa huling pagkakataon. Subalit napalitan naman ng poot ang lungkot ni Lolo dahil nga sa ayon sa mga pamangkin nito, anak ni Lola Sonia. Malakas pa ang ina nila at bigla lang nanakit ang ulo isang hapon. Pagkatapos ay nagpantal-pantal ang katawan ng mga kulay itim na animoy binugbog ito. At kinaumagahan nga ay nawalan na ito ng buhay. Ayon naman kay Lolo Tambo, hindi normal ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Base na rin sa mga paglalarawan ng mga anak nito sa nangyari kay Lola Sonia. Malakas ang kutob ni Lolo Tambo na kinulam ang kanyang kapatid. Bagamat tinalikuran na ni Lolo Tambo ang pananambal, sa pagkakataong iyon, tila hindi niya magagawang palampasin ang pagkamatay ng kanyang kapatid. May isinagawang ritual si Lolo Tambo na hindi ko maunawaan. Iba ang pakiramdam ko sa mga orasyon niya at nakakakilabot. Subalit ayon kay Lolo Tambo, isa itong ritual upang palitawin kung may pangkukulam na ginawa sa kapatid niya gamit ang damit na huling suot ni Lola Sonia. Kung tama umano ang kutob niya at may ginawang pangkukulam daw, ay ibabalik niya ang parehong uri ng kulam sa may gawa nito. At kung malakas ito, malalaman umano ng mangkukulam kung sino ang may gawa at magtutungo ito sa bahay upang magawang pawiin ang sumpang ibabato ni Lolo Tambo. Nangilabot naman po ko sa mga sinabi niya kasi isipin niyo na lamang na isang mangkukulam ang bibisita sa bahay para maghigante. Pero ayon naman kay Lolo ay hindi ito makakapasok sa bahay dahil sa oras na gawin niya iyon ay mas malala ang sumpa. Di umano ay magpapaikot-ikot lamang ito at kukuha ng tiyempo upang mamatay si Lolo Tambo nang sa gayon ay makawala sa kulam
na ibibuelta. Galit noon si Lola Ludi dahil nga sa matagal na nilang pinag-usapan na ni minsan ay hindi na siya babalik pa sa buhay ng isang albularyo. Pero ayon kay Lolo Tambo, iyon ang magiging huling panggamit niya ng kanyang karunungan. Lumipas naman ang mga araw na walang kakaibang nangyayari sa amin. Napagpasyahan ko na nga na kumpunuhin itong bahay-bahayan ko sa itaas ng puno ng santol para naman magawa ko itong tulugan sa hapon. Habang naroroon ay naiisip ko ang tungkol sa mga mutya na kung sana kahit man lang isa lang ay meron ako. Matutulungan ko sana si Lolo. Hindi para sa akin ang mutyang gusto ko, kundi para kay Lolo. Para maprotektahan siya sa mga mangkukulam. Bagamat kasi isang albularyo si Lolo Tambo, ni isang mutya ay wala siyang tangan. Ayon sa kanya, hindi lahat ng karunungan ay pinagpala sa mutya. Kagaya niya na ilang dekada nang naghahanap nito ay wala siyang masumpungan. Pero sa isip ko noon, kung makakakuha lang ako, siguro iyon na ang pinakamagandang regalong maibibigay ko kay Lolo Tambo. Bandang 2:00 pasado na ng ewan ko po ba, parang may bumubulong sa akin na magtungo ako sa kawayanan. Yung bigla ang desisyon para tingnan kung may bulaklak ba talaga ito at kung may papatakbang tubig mula dito. Narating ko naman ang makapal na kawayanan pero hindi ko inaasahan ang nakita ko doon. Isang napakaputing batang babae. Puti ang mata at ang kilay pati ang buhok. Maging ang balat niya ay puting-puti na animoy inilublob sa harina. Nakatingala lamang ito sa kawayan at may itinuturo. Kaya naman napasundo din ang paningin ko sa direksyon kung saan siya nakatingin. At dito nga po nakita ko ang napakagandang bulaklak ng kawayan. Gulat naman ako at kamuntikang mapatakbo dahil isa muli kong pagtingin sa batang babae. Naroroon na ito sa tabi ko at hawak na ang mga kamay ko. Marahan ako nitong inakay patungo sa tapat ng bulaklak ng kawayan. At dito, ibinuka ang mga palad ko. Sa sitwasyong iyon, isa lamang po ang natatandaan kong bilin ng lolo ko. Dahil sa alam kong isa itong engkanto. Bilin ni Lolo Tambo na wag ko itong kakausapin. Kahit gawan ako ng maganda, ay wag akong magpapasalamat. Basta, gawin ko lamang ang pinapagawa ng walang pagboses na lalabas sa bibig ko. Nanginginig pa ang mga kamay ko sa lamig ng kamay niya na nakahawak dito. Animoy bangkay ang batang babae sa lamig nito. Hanggang sa may pumatak na tubig at agad itong hinipan ng bata. Ganoon na lamang ang pagkamangha ko. Naging tila perlas itong patak ng tubig kasabay ng biglang paglaho ng batang babae. Ito pa ang pinaka nakakagulat at nakakatakot. Matapos yun, dahil sa nawala na ang babae, gabi na sa paligid ko. Natatandaan niyo po na sinabi kong pasado 2:00 ng hapon lamang nang magtungo ako sa kawayanan. At saka sa pagkakatanda ko ay ilang minuto pa lamang akong naroroon. Pero nang bumalik ako sa ulirat, gabi na at naririnig ko na si Lolo Tambo na sumisigaw. May dalang ilawan at kasama ang mga kabarangay namin at si Kapitana.
Naku Andoy, ikaw na bata ka oh. Mamamatay na kami ng lola mo sa nerbiyos. Abay akala namin kinuha ka na ng mga tulisan dito sa gubat. Saan ka ba nanggaling? Bungad na tanong ni Lolo Tambo nang makita ako nitong naglalakad papalapit sa kanila. Pawisan ang mga kalalakihan at halatang matagal nang naghahanap. Nang matanong ko naman kung anong oras na ba, ay 3:00 na daw ng madaling araw. Ganoon po ako katagal na nasa kawayanan na parang para sa akin ay saglit lang naman. Naalala ko dito yung malaperlas na nakuha ko mula sa patak ng bulaklak ng kawayan. Agad ko itong kinapa sa bulsa ko para lang malaman kung totoo ba ang nangyari sa akin o baka nananaginip lamang ako at napaglalaroan ng engkanto. Ngunit nanlaki ang mga mata ko nang makapako ito at nasa bulsa ko nga. Nang makauwi naman ako sa bahay ay mas nagtaka kami dahil sa may bakas ng kamay sa braso ko. Tila ba isang pasa mula sa mahigpit na pagkakahawak. Pero ipinaliwanag ko lahat kay Lolo Tambo ang lahat. Ipinakita ko din dito yung malaperlas at kumpirmadong isa itong mutya. Sabik naman akong iniabot ito kay Lolo. Wika ko pa na para sa kanya yon at yun ang hiniling ko sa mga engkanto. Masaya ako sa pakay mo Apo sa pagkuha ng mutyang ito. Ngunit natatandaan mo ba ang sabi ko sa iyo noong maliit ka pa lamang? Ang mutya ang pumipili sa kung sino ang pagkakalooban nito ng kakayahan at biyaya. At malinaw na hindi ako yan Apo. Ikaw ang napili ng mutya ng babaeng kawayan. At yung sinasabi mong batang babae, natitiyak kong ang bantay ng gubat. Sambit naman dito ni Lolo Tambo. Siyempre bahagya akong nalungkot dito. Hindi ko maramdaman ang kagustuhan kong magtaglay ng mutya. Mas gusto ko pang maibigay kay Lolo ang karapatan dito ngunit wala daw paraan upang mailipat sa ibang tao ang karapatan para sa ganoong uri ng mutya na mismong ang bantay ng gubat ang nagkaloob. Ayon naman kay Lolo Tambo na dahil sa may tanga na akong mutya ng babaeng kawayan, bawal ko itong gamitin sa pansariling interes kagaya ng paghihigante at pang-aagrabyado. Mawawalan daw umano ito ng bisa o di kaya ay babawiin sa akin. Nakasimangot kong winika sa lolo ko na ano bang silbi ng mutya ko kung hindi naman ito may pagtatanggol ang mga mahal ko sa buhay. Pero pinawi niya naman ang lungkot ko dahil ayon sa kanya, hindi porket ganon ang nangyari ay hindi na ako makakatulong. Sasanayin niya umano ko upang maging isang marunong na albularyo. Hindi magaling, kundi marulong lamang. Wika pa niya na ituturo niya lamang sa akin ang mga normal na engkantasyon upang maipagtanggol ko ang sarili ko. Inulit niya na hindi niya ako sasanayin upang maging pinakamagaling dahil sa kadalasan umano sa mga pinakamagagaling na albularyo ay ang nakakatanggap din ng mga pinakamapapait na kapalaran kagaya sa kanya. Naunawaan ko naman ito at kailanman hindi ko naging ugali ang ipagpilitan ang mga bagay na gusto ko. Isa pa, para sa sarili ko noon, ang ituring ako ni Lolo Tambo na isang tunay na apo ay walang katumbas na agimat o karunungan pa. Ngunit sineryoso ko talaga
ang mga itinuro sa akin sa pag-asang makakatulong ito upang maprotektahan ang kasama kong dalawang matanda. Nasa 2 buwan po yata nito ang lumipas matapos ang insidente ng pagpanaw ni Lola Sonia. Nasa bahay na po ako nito at nakauwi na. Dumating na din kasi doon ang mga tiyuhin ko at ayaw ni Lolo Tambo na abutan ako ng mga ito sa bahay nila. Hanggang isang gabi, habang nasa kasarapan ako ng pagtulog ko, ay tila may malamig na dampi ng hangin sa pisngi ko. Ako naman ay naalimpungatan at biglang napabangon. Akala ko umaga na, kaya nakaugalian ko na ang umihi sa labas sa tuwing magigising ako sa umaga. Pero mabuti na lamang talaga at hindi natuloy dahil sa nakasabay kong lumabas patungo sa sala itong si tatay. Nang tinawag niya ako at hindi ako sumagot ay napagtanto niyang tulog pa nga ako habang naglalakad. "Anak, bakit ka lalabas? Gabing-gabi pa. Mag-aalauna pa lamang. Gising." Pagpukaw sa akin ni tatay at nang idilat ko ang mga pumipikit-pikit ko pang mga mata, biglang bumukas itong bintana namin at pareho naming nakita ni tatay itong aswang na naroroong nakadungaw. Nagawang magbitaw ng mga mabibigat na salita nitong si tatay at sinabihan ako na kunin nga ang itak sa may kusina. Ayaw niyang umalis doon sa malapit sa bintana at baka daw pasukin kami ng aswang. Napakaripas ako sa kusina at hinanap ko nga ang itak at dito na din nagising sila nanay. Nagkaingay na nga sa bahay pero hindi na nila nakita yung aswang at tanging si tatay lamang na may hawak na itak ang balak sanang lumabas ng bahay. Kaya nga lang ay pinigilan siya ni nanay at baka daw mas mapasama pa kami. Galit itong aswang at tinatawag ang pangalan ko. Ako naman ay agad na napaisip kung ano ba ang maaaring kasalanan ko sa aswang at bakit ako hinahanap nito. Bakit gusto niya akong saktan? Sigaw ng sigaw si tatay at pinapalayas niya itong aswang. Iilan lamang ang mga bantog sa lugar na ito. Bukas na bukas, iisa-isahin ko sila at aalamin ko kung sino sa kanila. Pagbabanta ni tatay dahil nga sa epektibo daw ang sabihing kilala mo ang aswang upang mapalayas mo ito. Pero sa pagkakataong iyon ay pinagtawanan lamang si tatay ng aswang. Ayon pa sa aswang na kahit mamuti na ang mga mata ni tatay sa paghahanap sa kanya ay hindi niya ito matutunton. Tila walang balak ang aswang na tumigil sa paggagambala sa akin. Hanggang sa tila pumasok sa isip ko ang isang bagay. Dahil noong tagpong nagbabakasyon pa ako sa bahay nila Lolo Tambo ay may isang insidente doon na may matandang naglalako ng kakanin at napadaan sa bahay at nag-aalok ito ng paninda. Wala naman noon sila Lolo Tambo at namili sa may palengke. Inaalok ako nitong matandang babae na kumuha ng tinda niya at nang sabihin kong wala akong pambili, di bali na daw at dadaanan na lamang niya sa susunod na araw at kumuha na lamang ako kung ilan ang kaya kong ubusin. Siyempre dahil hilig ko ang kakanin ay talagang matutokso ko. Pero sa parehong tagpo ay naroroon muli yung maputing batang babae sa likod ng tindera at tila pinagbabawalan akong kumuha ng paninda
Nagtaka naman ako pero nagpaalam ako sa tindera. Saglit lang po manang, kukuha lang po ko ng platong lalagyan. Pagpapaalam ko dito sa tindera, pero ang totoo niyan ay bala kong kumuha ng asin at garapon. Inihaplas ko ito sa kamay ko at yung asin naman inilagay ko sa bulsa ko. Bala kong sa pag-abot ng kakanin ay budbura ng mga kamay nitong matanda para lang malaman kung tama ba ang kutob ko na aswang ito. Sa labis na pagkagulat ko naman po dahil sa noong aabutin ko na yung kakanin ay natapilok ako dahilan para maisaboy ko sa matandang tindera yung asin na nasa kamay ko. Sumambulat ito sa mukha niya at walang simbilis itong naglaho sa harapan ko. Naiwan yung bilao ng mga kakanin niya na hinawakan ay hindi ko ginawa. Inaantay ko noon ang pagdating ni Lolo para maikwento ko ang nangyari. Tiyak ni Lolo Tambo na ito na nga yung mangkukulam na nakalaban niya. Ang nilalang na pumatay sa kanyang kapatid at tila gumagawa na ng paraan para makagante. Pero pagkatapos ng insidenteng iyon ay hindi na bumalik pa yung matanda hanggang sa makauwi na nga ako sa bahay namin. Habang iniisip ko ito ay muli akong bumalik sa ulirat nang marinig ko na tila pagwawala ng aswang sa bubungan namin. Walang duda, malakas ang hinala ko na ito ngayon at talagang hindi siya mahanap ni tatay kasi taga roon ito sa lugar ni Lolo Tambo. Dahil nga sa may alam ako sa mga orasyon pangkontra sa aswang, pasimple akong nag-usal at kumuha ko ng tingting mula sa may walis namin at inihampas ko ito sa hangin. Matapos ito ay maririnig sa labas ang paghuhumiyaw ng aswang. Panay sabi ng tama na at aalis na nga daw siya pero tinuloy-tuloy ko pa ang paghampas nitong tingting sa hangin. Hanggang sa marinig nga namin ang sumisigaw na aswang na lumilipad na papalayo. Pero dahil sa mga nangyari ay hindi ko na naitago pa kay tatay ang mga kaalaman ko sa orasyon. Isa sa pinaka-pinagbabawal nila ay ang pagpapaturo ko ng pagkaalbularyo kay Lolo Tambo. Anak, napag-usapan na natin ang tungkol dito, di ba? Alam mo naman ang sinapit ng Lolo Tambo mo at ng kapatid ko dahil dyan sa pagiging albularyo, di ba? Bakit sinuway mo pa din? Hindi ka ba nag-aalala para sa pamilya natin? Tila galit na tanong ng tatay ko. Alam kong mali ako at alam kong sumusuway ako sa isa sa mga pinagbabawal nila. Pero inaral ko lamang yon para sa proteksyon at para matulungan si Lolo Tambo. Subalit dahil dito ay labis ang pagkagalit ni tatay at nanay. Walang puwang umano sa pamilya namin ang mga bagay na tungkol sa albularyo. Siguro dahil marahil na din sa galit at pag-aalala ng tatay ko. Sinabihan niya ako ng masasakit na salita. Napasalamat daw ako at tinanggap ako ni nanay sa bahay nila at itinuring na totoong anak pero kalabisan umano ang ginawa kong pagsuway. Marami pang masasakit na salita ang ibinato sa akin ng aking ama. Kaya naman siguro dahil sa bugso ng damdamin at sa pagdaramdam ko, pinahupa ko lang ang gabing iyon. At nang sunod na gabi, habang nagpapahinga silang lahat, nag-iwan ako ng sulat sa kwarto ko
sa may higaan at nagpapasalamat ako sa lahat ng kabutihang ginawa nila. Pero sa mga binitawang salita ng sarili kong tatay, na parang napilitan siyang tanggapin ako dahil sa namatay lang ang totoo kong nanay. Parang napuno ng sakit ang isipan ko at hindi ko kaya ang makita silang pamilya. Dahil sa iniisip kong paulit-ulit na maaalala ko ang mga sumbat na narinig ko mula sa kanya. Sa madaling sabi po ay naglayas ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta naglayas ako. Wala akong pakialam noon kung aaswangin ba ako o tambangan sa daan. Kasi tila napariwara yung isipan ko sa mga nangyari. Ako ang sinisisi ni tatay sa pagpunta ng aswang dahil nga sa ako ang hinahanap nito. Ayon sa kanya, dahil sa pag-aaral ko ng mga buhay na salita, kaya naakit ang mga masasamang nilalang na iyon. Kaya nga nanlalabo ang mga mata ko noon habang naglalakad ako sa dilim ng gabi dahil sa labis kong pag-iyak. Namalayan ko na lamang ang sarili ko na nasa terminal na ako ng bus papuntang Bicol. Alam kong iniisip niyo po na bakit di na lamang ako nagtungo sa Lolo Tambuko. Pero tandaan niyo po, ayaw sa akin ng mga kapatid ni tatay. At ang alam ko lang po na ang mga kamag-anakan ng totoo kong nanay ay nasa Bicol. Pero ang pangamba ko, matatanggap ba nila ako sa itsura ko? Malinaw ko lamang po na hindi naman ako pangit. May itsura naman ako pero nakakatakot lang. At kakaiba na may balat akong korteng krus sa kaliwang mata ko. At kahit sino, matatakot talaga. Magkagayon pa man, ay nakipagsapalaran ako. Sumugal ako na nasa isa man lang sa mga kamag-anak at kadugo ni nanay ay makita ko sa Bicol. Alam ko ang mismong bayan nito at kilala daw doon ang angkan o ang apelyido nila. Kung hindi nila ako matatanggap, sa isip-isip ko pa siguro, mamumuhay na lamang akong mag-isa. Wala naman kasi akong pagpipilian. Gamit ang konting ipon ko, nabigay sa akin ng Lolo Tambuko. Tumulak nga ako papuntang Bicol. Bandang Sorsogon at malapit sa dagat ang lugar. Napakalayo ng biyahe at sobrang konti lamang ng tao sa napuntahan kong baryo. Hindi po maiiwasan na pagtinginan ako. Narinig ko pa ang iba na baka daw aswang ako dahil sa balat ko sa aking pagmumuka. Ilan pa ay narinig kong pinapapasok ang mga anak nila sa bahay. Mabuti na lamang at may isang matandang lalaki ang lumapit sa akin at nagtanong ito. Hindi niya daw kasi maiwasang tingnan ako at tila bang may kahawig ang mga mata ko. Maayos naman po kung nagpakilala at sinabi ko nga po ang pangalan ng totoo kong nanay, pati ang alam kong apelyido niya. Bigla naman akong niyakap nitong matanda. Ito si Lolo Emong, ang tatay ng aking ina. Matagal niya na daw akong sinubukang alamin kung nasan ako nakatira. Ayon dito kay Lolo Emong, habang maluwalawa pang nagkikwento, may sakit siya at nakaratay ng matagal na panahong noong namatay ang nanay ko. Hindi niya alam na kinuha pala ako ng tiya ko at ibinigay nga sa tatay ko. Pero hindi daw siya tumigil sa paghahanap sa akin. Siyempre, hindi naman po maiiwasan na may tanong ni Lolo Emong kung bakit ako naroroon sa Bicol. At bakit tila ba gutom na gutom daw ako. Sino ba naman ang hindi magugutom?
Ilang araw akong walang kain sa pagpapalaboy-laboy at sa pagganap sa lugar nila. Nawalan pa ako ng pitaka nang makatulog ako sa terminal pagbaba ko. Kaya naman maputla ako noon at isa pang pinuna ni Lolo ay ang patuloy kong pagtago sa kaliwang mata ko gamit ang mahaba kong buhok. Ay Lolo, ayoko pong makita ng mga taong balat ko sa muka. Doon po kasi sa lugar nila tatay, tinatawag akong batang may sumpa at pinanganak daw sa pagkakasala. Kaya nga po wala akong naging kaibigan doon at mas madalas na nasa loob lang ako ng bahay. Pero mabait naman yung asawa ni tatay at itinuring niya akong totoong anak. Ipinaliwanag ko pa kay Lolo Emong na wala akong narinig na masamang salita mula kay Nanay Perla noong gabi nga ng insidente at ang tanging tatay ko mismo ang nanumbat sa akin kaya nga ako naglayas. At nagulat naman ako dahil sa hindi nabigla nang sabihin kong inaswang ako sa Quezon. Kaya naman ako umalis. Dahil nga sa kahit doon daw sa kanila ay may mga aswang din. Pero alam niyo po yung habang nagkikwento si Lolo Emong, sa kabila ng pagluha niya, kita ko yung kakaibang ngiti ng kagalakan sa kanya. Dahil sa wakas, matapos ang maraming taon ng paghahanap niya sa akin, nakita niya din ako. Ipinagamit sa akin ni Lolo Emong ang sariling kwarto ni Nanay. Walang binago at hindi ito ginalaw. Ayon pa sa aking hasyenderong lolo na ituring kong sariling kwarto yon at kailanman ay hindi ko na daw kailangan pang umalis sa kanilang poder. Isang may lupa ang Lolo Emong ko. Malawak na nyogan ang pag-aari niya. Masaya niya akong pinatuloy sa kanilang bahay at sa unang pagkakataon ay nakita ko ang larawan ng aking ina noong kaedad ko pa lamang siya. Doon ko napagtanto na kaya pala hindi nagdalawang isip si Lolo Emong na lapitan ako dahil sa talagang kahawig ko ang nanay. Wala na po doon yung tiya ko na kumuha sa akin ng walang pahintulot ni Lolo Emong. Nasa iba yung dagat na daw at nakapangasawa ng taga Masbate. Kaya naman siya na lang ang naroroon at ang isa pang kapatid ni nanay, si Tio Nilo. Ito ang namamahala sa mga koprahan nila. Sa umpisa naiya ako at nababahala na baka pareho lamang sila ng mga kamag-anak ni Lolo Tambo na mahilig akong batukan at suntukin kapag nakikita. Pero kabaliktaran si Tio Nilo. Napakabait nito at magalang sa matatanda. Palangiti din at palabiro. Ayon sa kanya, noong kinuha daw ako ng ate niya ay bata pa lang din siya at wala siyang boses. Hindi niya nagawang pigilan ang desisyon ng mga kapatid niyang nakakatanda sa kanya. Pero dahil siya na ang bunso at tagapagmana ng karamihan sa lupa ni Lolo Emong, kaya naman mas minarapat niya na ituon ang kanyang atensyon sa pagtulong sa tatay niya at sa pagtatapos ng pag-aaral sa agrikultura. Habang ang mga kapatid niya ay may mga kanya-kanya ng buhay sa may syudad. Liblib po kasi ang lugar nila. Ika nga, hindi na inaabot ng kulog. Iba ang lugar na yon, buong akala ko ay mapanghusga din ng mga tao. Pero hindi pala. Dahil sa unang pagkakataon, nagkaroon ako ng matatawag kong mga kaibigan. Hindi nila alintana ang balat sa mukha ko. Noong umpisa ay natakot sila dahil nga sa dayo ko. Pero dahil sa reputasyon na rin siguro ng Lolo Emong ko
At nang malaman nga nila na ako ang anak ni Amelia, nagbago ang lahat at naramdaman ko ang igalang ng ibang tao. Hanggang sa ang buwan ay naging taon at nagbinata na nga po ako. Isa sa pinaka naging malapit sa akin noon ay si Consuelo. Matanda sa akin ng 3 taon at kolehiyala. Minsan lang kung magawi doon sa baryo, pero sa tuwing naroroon siya ay palaging nasa bahay at nakikipagkwentuhan sa akin. O di kaya naman, nasa duyan lang, tahimik itong nagbabasa ng libro. Habang ako, naroroong nakaupo lang at inaantay siyang magkwento tungkol sa binabasa niya. Isang hapon ay dumating itong si Consuelo sa aming bahay at niyaya ko para sa pupuntahan nilang sayawan sa karatig na baryo. Bago ito sa pandinig ko at ni minsan ay di ko pa ito naranasan. Alam mo po, sumama ka na kay Consuelo. Binata ka naman at dalaga siya. Isa pa, panay dito ka na lamang sa bahay kapag wala kang eskwela. Subukan mo namang maging binata minsan. Pag-uudyok ng aking lolo Emong. Ako naman ay bahagyang nagkaroon ng pagkaya at pumayag na lamang at sumama nga kay Consuelo. Naglakad lang kami. Madami pala ang kasama. Buong pag-aakala ko ay kaming dalawa lamang pero natuwa ako nang pati ang mga kaibigan kong lalaki na nakakasama ko sa paggigitara sa tambayan ay naroroon at masaya nga kaming nagkwekwentuhan. Hindi mo mararamdaman ang pagod kahit malayo, habang si Consuelo naman ay kasama ang mga kadalagahan at mayat maya ang pagsulyap sa akin at mababasa sa bibig niya ang pagtatanong kung ayos lang daw ba ako. Panay tango lang din naman ako. Narating namin itong baryo kung saan naroroon nga ang sayawan o bailehan kung tawagin nila. Maraming mga dalaga at binata ang naroroon mula sa iba't ibang baryo. Masaya at maingay nang hindi ko naman mapansin at nakabanggaan ko ang isang matipunong lalaki na nakapumada pa ang buhok at may mga kasamang mga kaibigan din sa palagay ko. Nadumihan ko ang puting kasuotan niya. Kaya naman tila nag-init ang ulo at wala nang usap-usap pa at inundayan ako ng suntok ng hindi man lang ako pinagsalita o pinagpaliwanag. Sa lakas ng suntok nito ay natanggalan pa ako ng isang ngipin. Sabay narinig kong sinabihan ako nito na hindi daw ako nababagay sa ganoong pagtitipon at baka matakot daw ang mga tao. Isa daw akong weirdong lalaki na may balat sa muka. Sabay dura nito sa akin at diretsong umalis nang makita ang mga tanod. Agad naman akong tinungo nila Consuelo. Mula sa mga kaibigan ko ay nalaman kong Norberto ang ngalan ng lalaki at manliligaw ito ni Consuelo. Kitang-kita ko umano na sinadya ni Norberto ang banggain ako upang magkaroon siya ng dahilan para masuntok ako. Ilang beses na kasi itong sumubok na yayain sa sayawan si Consuelo, subalit tinatanggihan ito ng dalaga at tila hindi matanggap ang malagkit na mga titig sa akin ni Consuelo habang kami naman ang magkausap. Maagang natapos ang gabi ng kasiyahan para sa amin. Nilapitan kasi kami ng kapitan del baryong yon at nakikilala ko ito. Isa sa mga kaibigan ni Lolo Emong na madalas na bumibisita sa bahay namin. Ayon dito sa kapitan, ipapahatid niya na di umano kami at hindi biro ang nangyari. Delikadong tao daw kung magalit si Norberto.
Sabay bulungan ng mga kasamahan ko na narinig ko naman. Bantog na aswang daw ang pamilya ni Norberto at kinakatakutan dahil sa karunungan nito sa itim na mahika. Sa mga narinig ko, tila ba otomatikong nagkusa ang mga labi ko na mag-usal ng orasyon pangdepensa kontra mga tigalpo. Sinigurado ko kagad na hindi ako magiging biktima ng mga aswang at mangkukulam. Bagamat ilang taon na ang lumipas, hindi ko nakakalimutan ang mga itinuro ng aking lolo Tambo, ang mga tinatawag niyang ordinaryong mga orasyon pamprotekta. Mga simpleng orasyon umano na magagamit kong pandepensa. Andoy, alam mo ba, hindi lang kwento-kwentong tungkol sa pagkaswang nila Norberto. Marami na kasi ang mga nakakita sa mga kamag-anakan niya na tumutuwad sa daan sa hating gabi at biglang naglalaho. Kaya nga siguro hindi siya makapasa dito kay Consuelo. Ikaw ba naman? Gusto mo bang magkaroon ng asawang aswang? Sambit dito ni Danilo, isa sa mga kaibigan ko noon. Tahimik naman si Consuelo. Kilala ko ito at mataas talaga ang pamantayan niya pagdating sa mga lalaki. At hindi ito nadadala sa itsura lamang. Ibig nito ang mga taong mas matatalino sa kanya at magaling magsalita. Bukod dun, syempre mabait at responsable. Wala naman kaming naramdamang pangamba kasi nga sinamahan kami ng mga tauhan ng kapitan pauwi sa baryo namin. Kaya nga lang, araw lamang ang lumipas nang mabalitaan ko ang pananambang kay Consuelo habang pauwi ito sa kanila. Hindi ng mga tao, kundi ng aswang, at kamuntikan siyang masaklot nito at madagit kung hindi siya nakahingi ng tulong sa mga kalalakihang nag-iinuman. Noon lamang ako nakaramdam ng labis na galit, at ito ang isang ugali ko na hindi ko nagawang baguhin. Sa tuwing naaagrabyado ang mga taong mahalaga sa akin, ay ako ang gumagante para sa kanila. Kagaya ng nakaaway ni Lolo, mga manginginom na tulisan na palaging nangingikil sa koprahan namin. Matapos ko silang sindakin, ay hindi na muli pang nagpakita sa aming baryo. Walang may alam doon na may kaalaman ako sa mga orasyon at sa pakikipagkumbate. Pero isang gabi, nagpasya ko na hanapin sa kabilang baryo si Norberto. Walang ibang may ganoong motibo sa kaibigan ko, kundi siya lamang. Tanda ko pa nito, malamig at payapang gabi na nag-iinuman sila Norberto. Inabangan ko ito pauwi. Mag-isang naglakad itong pabalik sa bahay nila at tinambangan ko sabay hamon upang ilabas niya ang kanyang totoong pagkatao. Ibig kitang kalabanin sa anyo mo bilang aswang. Para naman wag mong sabihin na mapagsamantala ako sa kainaan mo. Kaya sige na, ipakita mo na ang pagkaaswang mo. Paghahamon ko dito kay Norberto. Pero tila bang nagmamaang-maangan pa ito. Itinatanggi ng lalaki na aswang siya. Nagkakamali ka sa paratang mo sa akin. Basagulero ko, pero hindi ako aswang at hindi mangkukulam ang pamilya ko. Bakit di mo tanungin ang kaibigan mong si Danilo? Tutal siya naman ang punot dulo ng pagpapakalat na aswang ako. Hindi ako ang nanambang kay Consuelo. Paano kung magagawa yon sa nag-iisang babaeng nagugustuhan ko? Sambit pa dito ni Norberto. At hindi nga ito pumatol sa paghahamon ko sa kanya
Nagpatuloy lamang ito sa paglalakad at kung gusto ko daw gumante sa ginawa niyang pagsuntok sa akin, ay gawin ko. Pero wag na wag ko daw tatawaging aswang ang mga magulang niya at kamag-anak. Dahil sa mga sinabi nito, tila ba bahagya akong napaisip. Dahil isa o dalawa lamang kami doon at madilim pa ang daan. Kung talagang siya ang aswang, ay hindi ito magdadalawang isip na salakayin ako at patayin. Subalit hindi ko din lubusang maisip na si Danilo ang aswang dahil sa mabait naman ito at maalalahaning tao. Hanggang sa nagpasya na lamang akong umuwi. Tangan pa din ang galit sa dibdib ko. Pero habang nasa daanan ako, dito ko nakaharap ng isang totoong aswang. Hindi lamang isa, kundi 3 aswang na naglalakihan ang katawan. Nakilala ko agad ang boses ng isa. Tama nga si Norberto. Si Danilo ang aswang at inamin nito na siya ang nanambang kay Consuelo. May lihim na pagkagusto si Danilo sa kababata niya at hindi niya magawang mapasagot ito dahil sa kaibigan lamang ang turing sa kanya. Kaya naman nagpanggap si Danilo na wala lang yun sa kanya at kaibigan lang din ang turing niya sa dalaga. Sinikap niya ding kuhanin ang tiwala ko dahil sa alam niyang may gusto sa akin umano si Consuelo. Ang hindi ko alam ay lihim niya pala akong sinisiraan sa kaibigan kong dalaga. Kaya naman sa mga nakaraang buwan ay tila nangungusap ang mga mata ni Consuelo at parang may gustong itanong. Ipinagkakalat ni Danilo na kaya ako naroroon dahil sa may napatay umano ko sa pinanggalingan ko at nagtatago nga ako sa liblib na baryo dahil sa hinahanap ako ng pamilya ng napatay ko. Magaling gumawa ng kwento si Danilo dahil maging mga residente ay napaniwala niyang aswang nga itong si Norberto. Pero ang totoo, ang kanya ang aswang na matagal nang bibiktima sa mga karatig na baryo. Hindi ko sila inurungan sa laban. Narinig kong nag-uusal sila ng mga orasyon pero nakilala ko ito at kaya kong kontrahin. Dito nabigla si Danilo dahil lahat ng mga orasyong tinangka nilang gamitin laban sa akin ay walang naging epekto. Tila nagmistulang mga normal na salita lamang ang inusal nila. Nang mag-umpisa akong mag-usal ng kontra Tigalpo, ay napatras sila. Tila bang natakot sila, gayong ang gamit ko ay isang orasyon ayon kay Lolo Tambo ay ordinaryo at simple lamang. Subalit iba ang sinabi ni Danilo. Dahil sa natanong ako nito kung bakit may karunungan daw ako ng isang hukluban. Bakit daw nagtataglay ako ng dunong tungkol sa mga pamatay na orasyon? Saka ko na napansin na nangisay na yung kasama niyang aswang na pinatamaan ko nito. Nataranta itong si Danilo at ang kasama niyang kasalukuyang tinutulungan itong aswang na nangingisay. Pero hindi ko sila binigyan ng pagkakataon. Nagpatuloy ako sa mga nalalaman kong orasyon kontra aswang. Ang mga sumunod na pangyayari ay hindi ko na inasahan. Pumutok ang isang mata ni Danilo at dila. Nabali ang kanyang mga braso. Madugo ang nangyari at kahit pa ako halos mapaduwal na sa aking nakita. Dito nagmakaawa ang kasamahan ni Danilo. Gawa nga ng
Hindi na makapagsalita pa itong kasama niya. Nakiusap itong isang aswang na hayaan silang makalis at magamot si Danilo, at pagkatapos ay aalis na sila sa baryo namin. Base sa pagtuturo ni Lolo Tambok, kung kaya kong pagbigyan ng aswang ng isang beses ay gawin ko, ngunit kapag umulit ay patayin ko na. Yun ang ginawa ko. Pinagbigyan ko sila at pinaalis. Bago pa man sumapit ang umaga, wala na sila Danilo sa baryo namin. Nag-alsabalutan umano ang mag-anak at iniwang nakatiwangwang ang mga bahay nila. Wala naman akong sinabihan. Walang nakaalam ng totoong kadahilanan ng paglisan nila sa baryo namin. Pinanatili kong sekreto ang inkwentro naming mga aswang. Pero nang maglaon ay pinasyalan ako ni Norberto sa bahay at nakipag-ayos ito. Sa masinsinang usapan, sinabi niya sa akin na alam niyang ako ang dahilan ng pag-alis ng angkan ng aswang sa aming lugar at huwag umano kong mag-alala at walang ibang makakaalam nito. Hindi ko naman inaasahan pero naging matalik na kaibigan ko po si Norberto. Sa katunayan po niyan, siya ang naging bestman ko sa kasal namin ni Consuelo nang makapagtapos na rin ako ng kolehiyo. Alam ko po ang iniisip niyo. Nilinlang ako ni Lolo Tambo sa pagpapaniwala sa akin na mga ordinaryong orasyon at mga simple lamang ang itinuro niya. Pero ang katotohanan niyan, tila lahat ng pinakamatinding karunungan niya ay ipinasa niya sa akin. Alam niya kasi na hindi ko tatanggapin kapag nalaman kong delikado ang ituturo niya. Pero sa kasamaang palad po, nang tunguhin ko po si Lolo Tambo sa Quezon upang isama sa Bicol para sa magiging kasal ko, ay matagal nang namayapa ang matanda. Namatay ito sa isang normal na dahilan dahil sa labis na katandaan. Magkagayon pa man, sa puso ko nakatatak ang walang kapantay niyang pagmamahal sa akin. Na kahit alam niyang hindi niya ako makakasama sa lahat ng oras, sinigurado niya na magiging ligtas ako dahil sa ipinasa niyang karunungan. At kung iniisip niyo naman ang tungkol sa nakuha kong mutya ng babaeng kawayan, bago ko pa mang makalaban sila Danilo, ay wala na ito sa akin. Sa ginawa ko kasing paghihigante sa mga taong nakaaway ng pamilya namin, nilabag ko ang batas ng mga engkanto. Binawi ito sa akin ng batang babae. Subalit, wala man ng mutya, wala nang mas hihigit pa sa pagmamahal ng mga totoong taong mahalaga sa iyo at sa pananampalataya sa may likha. Ito ang pinakamabisang sandata sa lahat at tungkol sa nanay at tatay ko. Hindi kami nagkabati ng tatay dahil sa nakita niyang matagumpay na ako. Tila bang mas lumayo ang loob niya sa akin. Bagamat kami naman ni Nanay Perla ay mas maayos na at merong komunikasyon at ng mga kapatid ko. Pumanaw na ang tatay ko, kagaya ng kay Lola Sonia. Hindi kami nagkapatawaran at siguro yun ang mali ko. Kaya dapat, habang may pagkakataon pa talaga tayo, ay patawarin natin ang dapat na patawarin bago mahuli ang lahat. Dito ko na lamang po tatapusin ang aking kwento at maraming salamat sa iyo, kabaryo. Hanggang dito na lang, kabaryo. Naway meron kayong napulot na aral at may natutunan kayo sa kwentong inilahad natin ngayong araw.
Okay, so yun, bali tapos na yung kwento natin mga kabaryo. Grabe no. Ah, napakaganda ng kwento natin ngayong araw no. Kung hindi naman gaanong bakbakan pero may kita mo rito yung aral ng kwento kasi talagang pinakita rito at pinarinig sa atin na yun nga, mas malaga yung magpatawad tayo habang pwede pa, di ba? Kasi kagaya ng nangyari kay kanino to? Kay Lola Sonia, sa tatay, sa lolo niya, kay Lolo Tambo, saka kay Lola Sonia. Namatay na lang pero hindi pa nakapagpatawaran, no? Yun kasi yung mahirap eh. Kasi syempre, mabigat yun para sa dinadala natin sa, lalo na kung sa pang-araw-araw, no? Kagaya ng nangyari dito sa bida natin, di ba? Medyo hindi ko rin malaman eh. Kasi nga, ewan ko sa tatay nito ni kung bakit hindi siya matanggap, no? Parang napansin nyo nung kung kailan naging okay na yung buhay niya. Saka pa siya parang nilayuan ng tatay niya, no? Hindi naman natin pwede sabing Hindi naman natin pwede sabing naiinggit, 'di ba? Kasi nga para sa akin okay naman yung nangyari sa bida natin, 'di ba? Naging maayos yung buhay niya, nakapagtapos. So dapat mag-enjoy tong tatay niya kasi nga syempre anak niya pa rin yung kahit papaano. Naging baliktad pa kasi mas naging okay pa sila ni Nanay Perla, no? So, yun yung parang naging pros and cons ng kwento natin. Tapos, yung nangyari kay Danilo sa kay Norberto, no? Grabe rin tong si Danilo, no? Mapaglin lang talaga, no? May mga ganong uri talaga kaya ingat kayo mga kabaryo. Saka, grabe yung mutya ng babaeng kawayan, no? May ganun pala, no? First time na naman to sa channel natin pero nakakabilib kasi nga parang pinanganak tong yung sender natin na bida eh. Parang pinanganak na, alam niyo yun, yung parang meron ng kapangyarihan kasi nga kung mapapansin nyo, meron siyang balat na hugis krus sa kaliwang mata, no? Parang nakakapagtaka naman yun pero lakas para sa akin. Tapos yung ginawa nung lolo ni eto si Lolo Tambo, grabe no. Parang talagang hukluban talaga kasi nga nung nagkaharap sila ni Danilo, nagulat siya sa inusal neto nung bida natin na parang hindi naman normal to sa bida natin pero dun sa kay Danilo, usal to, orasyon to ng hukluban. Alam naman natin pag hukluban, talagang kung mamaw sa mamaw, malakas, di ba? Yon, sabi parang late na lang din nalaman ni Andoy na talagang malakas pala si Lolo Tambo. Yun nga lang, namatay nung plano niya sanang kunin, kaya lang namatay na. Pero sa ngayon okay naman daw buhay nila ni Consuelo. Yun ang pagkakaalam ko, yun yung sabi. Pero yun nga, nanghinayang siya kasi nawala sa kanya yung mutya. Pero ang galing lang din kasi nabilib nga ako na nag-uusap kami. Kasi nagtanungan kami, ano bang mutya mo? Meron ka bang ganun? Sabi niya, wala. Sa totoo niyan, kabaryo, wala talaga. As in, wala. Ano lang, kumbaga knowledge lang sa mga orasyon sa kasausal. So yun, hindi siya literal na antingero o albularyo eh. Pero parang ang hirap nun no? Isipin mo. Kasi siya inamin niya wala siyang karga sa katawan. Medalyon, mutya, wala siya. Ang alam niya lang yung mismong dasal, yung orasyon. Tinanong ko pa nga kung, syempre kung may usal kang ganyan, meron kang aral. Alam mo sana yung mga susi at basag, no? Pero wala, hindi niya raw alam. Tapos parang may gusto pa sana siyang ikwento kaya lang hindi na natuloy kasi nga mahaba na raw to. Pero tatry niya raw sa susunod kasi hindi pa naman daw doon natapos yung kwento. Kumbaga itong kwento na to parang yung yugtuto ng part ng tatay niya, nanay niya, saka ng lolo't lola niya.
So yun, parang ganun pa lang daw to. Pero kung hahanap daw ako ng mas bakbakan pa, sabi niya pwede raw. Meron daw. Hindi lang naman daw to. Meron daw siyang mga nakalaban na mismong engkanto na. So sabi ko sige, pag may time, pwedeng sulat niya sa akin. Pero hihintayin pa natin, hindi pa ngayon to kasi kailan lang to bago lang to. So yun. Nakikinig siya sa atin si Andoy sa araw-araw. Silent listener daw siya pero ang gusto niya raw yung ganitong commentary section natin pag nasa dulo na. Kaya sana mag-comment daw kayo para mabasa niya yung mga sinasabi nyo. Tapos yun nga mga kabaryo, pansin nyo medyo parang namamalat na naman tayo pero okay lang. Baka lang may makapuna, no? Inunahan ko na, alam nyo naman. So yun. Tapos yung about sa sinukuan, konti na lang, inaayos lang namin. Hinihintay ko lang yung pinsan ko para masettle natin. Mabibilang ko kung ilan yung stocks ko. Tapos saka ko kayo kukontakin. Okay lang ba na pag medyo malayo ka baryo, ang mangyayari sana, sagot nyo na yung shipping fee, no? Pero wag kayong mag-alala kasi legit naman yung darating sa inyo at hindi putyo-putyong kumbaga iaayos natin yon. Tapos tingnan natin yung mga bato, yung bato mo na yan, kung ilan yung pwede kasi hindi naman porket may bato kahit bilhin mo yan ng magkano, hindi naman pwede kung ayaw ng pinsan ko kasi nga syempre siya rin naman ang talagang nagpapalimos niya na dinadasalan niya. Kasi syempre alam niyo na ang layo ng Banahaw tapos akyat Panahog din, 'di ba? Pero yon, hintay natin. Alam ko marami siyang ganyan. Meron pa siya atang San Benito saka Tres Pico Roma. Yun ang alam ko. Sa Mutya naman hindi ko alam Ayaw niya rin sabihin lahat kasi sabi niya nga meron talagang hindi pwedeng malaman lalo na sa isang sambit lang natin pwedeng mabasag yung mutya. So yun yung iniingatan niya. The rest okay naman. Tingnan natin yung sinukuan sa makabuhay tapos tingnan natin yung lana kung baka ang gawin ko kung meron man siyang makuwang lana o yung banal na tubig ng Banahaw. Yun na lang yung ipupunas natin doon sa sinukuan para mas doble yung may hatid na positibong enerhiya sa atin. Tapos yung pa rin Gumamela Celis, meron tayo. Alam ko meron siya nung perperaso. Ang Gumamela Celis kasi pinaniniwala ang swerte sa negosyo sa lahat. Sa travel, yan. Sa buhay, sa pamilya, sa relasyon. Yun, so mas okay na to na galing ng kalikasan kaysa dun sa sinasabit sa pinto na kulay gold na gawa rin ng tao, no? Plastic. Feeling ko naman mas okay yung mga ganito. And then, yun, 10 elements, meron tayo 10 elemento ng kalikasan na bracelet, meron tayo yan. Na rin, kumbaga, hindi na kailangan pang dasalan, kumbaga, buhay na. Pero titingnan natin kung magkano aabutin yun. Ayoko namang maglapag ng presyo kasi nga, pag alam kong medyo mabigat, hindi ko na itutuloy sa inyo na sasabihin pa. Kumbaga, doon lang tayo sa alam kong abot kaya nyo rin, no? Kasi nga, hindi naman natin gusto rito ang kumita. Ang gusto natin dito is may bahagi yung mga ganitong uri ng simpleng gamit, di ba? Hindi naman kalabisan kung magkaroon kayo ng ganon kasi kahit pa paano, yun na yung bilang pasasalamat ko sa inyo, di ba? So, yun. Tapos, alam ko meron pang yung ugat, hindi ko alam kung anong tawag sa ugat, pero merong ugat Hibla kung tawagin. Pero titingnan ko muna, tatanungin ko kasi sa ngayon, busy yung pinsan ko, nagtatrabaho kasi yun. Pero, tingnan natin, iisa-isayin ko. Pero ang sure nang meron, baging ng sinukuan yan, saka makabuhay. Tapos meron tayong bato omo. Tingnan lang natin kung ilang piraso to. Tapos the rest, tupalaw na lang. Aalamin ko muna kung pwede o hindi. Basta meron to, lana, saka
yung tela na talagang designated na para dun sa sinukuan. Meron yun. Hanggang ngayon, ako mismo may gamit ako noon, kabaryo, kaya pansin nyo naman medyo hindi natin mapapansin kasi sa araw-araw, pero kadalas sa katagalan makikita mo yung parang naging magandang pasok ng bawat araw sa inyo, no? So yun, basta yun, sinukuan Makabuhay, Bato Omo. Sa medalyo naman, tingnan natin kung pwede. Basta ang sure ko, San Benito sa Roma. Tapos yung ugat, no? Alamin ko pa kung anong ugat na yon, na galing din daw ng Banahaw. Tapos yung lana, no? Tingnan natin kung lana ba o yung tubig na galing sa talon ng Banahaw. Yun ang aalamin natin. So, yun na muna. Paano mga kabaryo? Yung shoutout ko, next upload na natin, no? Sa mga hindi pa po pala nakapag-subscribe, subscribe please sa channel natin. Tapos, i-share nyo na rin yung kwento natin. So, yun. Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa lahat. Paalam.